Sweetie, pwede ba tayo mag-usap saglit? Tanong ng mami niya sa kanya nang makita siya nito. Kasalukuyan siyang nasa sala dahil kakakuha niya pa lang ng tubig sa kusina. Napahinto naman siya. No, we can't, mommy. Umiiling-iling na sagot ni Daniel habang nakatingin sa mami niya na parang nanghihingi ng sorry. Tumatanggi ka na ba sa mami mo, anak? Nakataas, nakilay na tanong ng mami niya, kaya napangiti siya sa pagiging sopistikada nito. Alam ni Daniel na nakakatakot talaga ang mama niya pagalit. Ngunit kilala niya ito dahil ni Minsay hindi ito nagalit sa kanya, kaya hindi siya makaramdam ng anumang takot dito. Tumawa muna siya bago sinagot ang mami niya. Teacher Ina is not yet done lecturing me, and we both know that Dad will get mad at me if I'm not going to focus on my study. Pagpapaintindi niya sa mami niya. Nakakatakot talaga ang daddy niya kapag nagagalit, kaya ginagawa niya ang lahat para maging isang perfect daughter sa mata nito. Pagkatapos nila mag-usap saglit ng mami niya, ay dumiretso kaagad siya sa study room kung saan doon siya tinuturuan ng kanyang homeroom teacher na si Teacher Ina. Nakita pa niya itong bagot na naghihintay sa kanya, ngunit hindi niya ito pinansin at dumiretso na lang sa upuan na nasa harap lamang ni Ina. At dahil nagtagal siya, ay sigurado siyang madami na namang ipapagawang schoolworks at activities sa kanya. Istrikto kasi ang gurong napili ng daddy niya. Kaya kahit gusto niya magreklamo ay wala siyang magawa kundi ang sumunod na lang. Nang matapos na ang lesson na itinuturo ng Teacher Ina sa kanya, nagmamadali itong umalis dahil may lakad pa daw ito. Daniel didn't bother asking her because they're not even that close. Noong una ay maganda pakikitungo niya dito. Ngunit na magpakita ito ng pagkadisgusto sa kanya, ay nilagyan niya ng malaking espasyo ang pagitan nilang dalawa. At naisip niya na, kung hindi siya nito gusto, hindi niya din ito gugustuhin dahil di naman ito worth it na pagtuunan ng pansin. Ngunit sa kabila ng iniisip niya ngayon, meron pa rin parte sa kanya na nalulungkot dahil hindi niya magawang gustuhin ng mga tao kung ano at sino siya. At dahil doon, iniisip niya ding kaya siguro siya kinakahiya ng daddy niya kasi ayaw sa kanya ng mga tao. Sa tuwing sinusubukang lumabas ng bahay ni Daniel, ay hindi siya pinapaunlakang lumabas ng daddy niya dahil sa kadahilanang delikado raw para sa kanya. Lahat na lang irarason nito ay puro may kasamang delikado. Her parents even told her many times that she's not allowed to step her foot outside because there are many bad people in there and it's also dangerous at para din daw yun sa kapakanan niya. Kahit gustuhin niya mang umangal, hindi niya magawa. Pakiramdam niya tuloy ay may mga masasamang taong nakaabang sa kanya sa labas ng bahay para patayin siya. Pero bakit naman? O kaya naman, baka kinakahiya talaga siya ng daddy niya. Sweetie, come here. Tapos na ang lesson mo kaya makakapag-usap na tayo ng maayos. Naputo lang pag-iisip niya dahil sa boses ng mami niya at hindi niya namalaya na nasa may pinto na pala ito ng silid habang hinihintay siya. Danielle immediately smiled when she saw her mother's smiling face. Agad naman siyang lumapit dito. Ano pong pag-uusapan natin, mommy? Takang tanong niya. Ngunit hindi siya sinagot ng mami niya at hinilad na lang siya nito pababa ng hagdan. Pumunta sila sa sofa kung saan nandun ang daddy niya. Nakaupo ito at sumisimsim ng kape habang nagbabasa ng magazine. Iniyuko niya ang kanyang ulo at binati ito sa mahinang boses. Wala siyang ibang natanggap na responde kundi ang pagtango nito. Napakunot ang noon ng mami niya dahil sa pagtataka kung bakit nandito ang daddy niya. Sila bang tatlo ang mag-uusap? Ni kailanman kasi hindi ito nakikipag-usap sa kanya kung hindi naman importante. Nagtataka tuloy siya kung tungkol saan ang pag-uusapan. Tungkol ba sa business o mas seryosong usapan? Ibinaba ng daddy niya ang magazine na binabasa bago siya tingnan nito sa mata at sinabing, "We will talk about your marriage." Hindi pa man din sila nakakaupo, ayun na kaagad ang sinabi ng ama niya. Kaya halos mahulog ang panga niya sa pagkabigla, kasabay ng pagkadismaya sa narinig. Did I hear it right? Marriage? Hibang na ba ang daddy ko? Iilang tanong lang yon na nasa isip niya.
Tumingin siya sa kanyang ama at umaasang babawiin nito ang sinabi. Ngunit bumagsak ang balikat niya nang makitang seryoso pa din ang ekspresyon nito. Did I hear it right, Dad? Pinilit niyang wag mautal sa pagsasalita dahil hindi naman siya sigurado kung narinig niya ba yun ng tama. Knowing her father, hindi nga siya nito pinapalabas ng bahay. Paano pa kaya siya ipapakasal? Yes. At oo, narinig niya nga ng tama. Bakit? Ang kaninang umaasa niyang tono ay napalitan ng pagkabigo. Simple lang, baon tayo sa utang. Her father said flatly, as if disregarding what she might feel. Simple. Utang? So ako ang ibabayad niyo sa kanila? Asik niya. Hindi niya kasi matanggap ang sinasabing rason sa kanya ng ama. Anak, hindi sa ganoon. Pagsingit ng mommy niya. You said to me many times that I'm not allowed to marry someone at this age. At ngayon kayo pa yung nagpo-force sa akin para sa marriage na yan? Dad, how could you? How could you trust someone without even knowing who they are? How could you give me to them? Are they trustworthy? Are they... Oh, just shut up, Daniel. I don't have time for your dramas. I'm only here to tell you that you're going to marry him, whether you like it or not. Saad ng kanyang ama sa pinal na tono bago tumayo at iniwan siya na aligaga dahil hindi niya alam ang kanyang gagawin. Napatingin siya sa mommy niya na nakatingin lang din sa kanya. Nakita niya ang awas sa mga mata nito. Tumawa naman siya ng pagak. Ang pinakaayaw niya sa lahat ay iyong kinakaawaan siya, lalo na ng sarili niyang magulang. At isa pa, wala ding magagawa ang mommy niya sa sitwasyong to. Daniel, sweetie, it's not just about ourselves. It's for your own good too. Pagpapaintindi naman ito sa kanya. Ibinaling niya sa iba ang matalim niyang titig dahil narinig na naman niya ang pambansang rason ng mga ito. Alam niyo din po ba kung anong magiging kahihinatnan nito pag nangyari yung gusto niyo? Tanong niya din dito bago umalis at iwan mag-isa ang mama niya sa living room. Pagkapasok niya sa kwarto niya ay agad niyang ibinagsak ang katawan niya sa kama habang inaalala ang pinag-usapan nila ng magulang niya. Hindi siya makapaniwala. Hindi siya makapaniwalang kaya ng mga magulang niya ipagkatiwala siya sa taong kailanman ay hindi niya nakita. Pero ano nga ba ang silbi ng pag-iyak niya kung wala din naman siyang magagawa? It's her dad's decision. Kaya kapag ang daddy niya ang nagdesisyon, walang magagawa ang kahit na sino man. Gagawin nila kahit labag man sa loob nila. A day later, labis ang pagkamangha ni Daniel sa kung anong nakikita niya dito sa labas habang nakasakay ng kotse ng dad niya. Nakakahiyamang aminin pero pakiramdam niya ay parang unang beses niya palang makasakay sa magarang kotse ng kanyang ama. Dahil siya ay laking bahay, naninibago siya sa nakikita sa paligid niya. A thought popped out her mind. Ang ganda pala. At kahit nakakatakot ang mga tao, masaya pa din silang pagmasdan. At ngayon niya lang nalaman na ang ingay din pala. Lumabas sila ng bahay dahil may imimit daw silang tao. At yon ay ang mapapangasawa niya at ang mga magulang nito. Naninibago din siya nang marinig ang salitang mapapangasawa dahil ang salitang yon ay kailanman hindi pumapasok sa utak niya. We're here. Tipid na saad ng daddy niya. At dahil hindi niya alam kung paano bumukas ang pinto ng kotse, kailangan pang ang mami niya ang gumawa nito. Gabi na pero ang dami pa ding tao sa labas kung saan sila huminto. Sinabi sa kanya ng dad niya na ang pangit at masama daw ang mundo. Pero sa pagkakatingin niya parang hindi naman. Sa simpleng building pa nga lang ay naa-amaze na siya. Let's get going, they are waiting. Pag-aaya ng daddy niya sa kanila bago pumasok sa isang magarang restaurant. Napanganga pa si Daniel na makita niya ang loob nito. Sorry, are we late? Tanong ng daddy niya kay Mr. and Mrs. Lucena, ang magulang ng mapapangasawa niya. Just in time, sit. Seryosong saad ni Mrs. Lucena. Iminwestra pa ang upuan sa harap nila. Agad siyang nagtago sa likod ng mami niya nang tignan siya nito. Sino bang hindi? She has that intimidating look na kahit sino matatakot. At na makita niyang umiti si Mrs. Lucena, ay doon niya lang na-realize na mas may igaganda pa pala ito. Oh, ito na pala si Daniel?
Tanong nito nang may malaking labi. Inaya siya ng mommy niya na maupo kaya sinunod niya naman kaagad ito. Yes, Mrs. Lucena. Good evening po sa inyo. Nakangiting bati niya sa kanila. Mas lalong lumaki ang ngiti ni Mrs. Lucena. You're pretty. You and my son are perfect for each other. Natutuwang sambit nito habang magkasiklop ang mga kamay. Napatingin siya sa anak nito, nakatabi lang ni Mrs. Lucena. Malayo ang tingin nito na para bang walang pakialam sa paligid. Nasa kalagitnaan sila ng pagkukwentuhan nang may matandang lalaki ang pumunta sa gawin nila. Si Attorney Hernan na may daladalang briefcase na laman at may laman niyong mga papeles. Good evening everyone. Am I late? Sa kabilang banda, napakunot naman ang noo ni Daniel dahil hindi niya mawari kung ano bang ipinatong nito sa lamesa. Ngayon niya lang nakita ang bagay na yon kaya naman tinitigan niya ito ng mariin at inaalala kung nasabi na ba yun sa kanya ni Teacher Ina. Obviously, attorney. Walang emosyong saad ni Mrs. Lucena. Ibang-iba sa nakita ni Daniel kanina. I'm sorry about that. So let's start? Sabi pa ni attorney at sumang-ayon naman sa kanya ang lahat. Si Attorney Hernan, Mr. and Mrs. Lucena at ang mag-asawang Kulido ay nagsimula ng pag-usapan ang tungkol sa kasal nila. Samantalang, si Daniel naman ay busy sa pagtingin sa mapapangasawa niya na si Chandray. Pinagmasdan niya ito dahil kanina pa ito walang kibo na para bang walang nakikita ibang tao kundi ang sarili nito. Natigil lamang siya nang may inabot sa kanyang papel si Attorney Hernan. Agad niya namang kinuha kaya napakunot pa ang noo ni Daniel dahil hindi niya alam kung anong gagawin sa papel na yon. Sign the paper, sweetie. Her mother said, noticing the curiosity in her face. Itinuro ni Mrs. Kulido ang guhit sa ibaba ng papel. Nakita niya ang pangalan niya dito. Daniel obediently signed the papers and brought it back to Attorney Hernan after. Then, Attorney Hernan gave the papers to Chandray and he automatically signed the papers without even looking at his parents. Parang alam niya na ang gagawin niya. At hindi akalain ni Daniel na ito ang araw na malalaman niyang kasal na siya sa lalaking hindi niya pa nakikilala ng lubusan. Pagkaraan na ilang linggo, bawal ba talaga ako lumabas? Kasalukuyan silang kumakain ng kanyang asawa sa hapagkainan nang tanungin niya si Chandray. Hindi siya kinakausap nito, kaya napagkamalan niya pa itong pipi. Pagkatapos kasi ng pirmahan ng marriage contract, kinabukasan, pinaimpake na agad si Daniel ng kanyang mga magulang. Tumutol pa siya ngunit nagalit lang sa kanya ang daddy niya. Tinitigan lang ni Chandray si Daniel at ibinalik niya agad ang atensyon sa pagkain. Napanguso naman ng babae. Si Chandray ay palagi na lang ganyan ang pakikitungo kay Daniel. Hindi niya ito pinagtutuunan ng pansin. At kapag kinakausap o tinatanong siya ni Daniel, ay nagmumukha lang itong tanga dahil wala itong nakakuhang sagot mula sa kanya. Sabi ko sa'yo, Daniel bawal. Pagkausap niya na lang sa sarili niya, narinig pa niyang bumungisngis sa mga kasama nila sa bahay kaya napasimangot ito. Iniisip ni Daniel na kapag nakalabas siya, isusumbong niya kaagad ito sa mommy niya. Ilang linggo na kasi siyang nakakulong sa bahay ni Chandray at hindi pinapalabas ng bahay. Akala niya pa naman magiging malaya siya kung dito siya titira. Ngunit nagkamali siya. Napabuntong hininga si Daniel. Pati ba naman si Chandray kinahihiya siya? Dali-dali niyang tinapos ang kinakain at umakyat ulit sa kwarto para mag-toothbrush. Pagkatapos, bumaba ulit siya papuntang hapag, ngunit wala na doon si Chandray. Bumuntong hininga na naman siya. Mabuti pa siya. Malayang nakakalabas at malayang nasisilayan ng mundo. Ako kaya, kailan? Bulong niya sa sarili. Lumingalinga siya dahil hinahanap niya ang isang taong malapit sa kanya dito sa bahay. Manang? Malakas na tawag niya dahil hindi niya mahagilap sa kabahayan si Manang. Manang! Kaya naman pumunta siya sa hardin sa likod ng bahay. Dahil doon lang naman pupunta si Manang Flora dahil madalas itong dinidiligan ang masaganang mga bulaklak. Ngunit, imbis na matagpuan ni Daniel si Manang Flora, ay nakita niya lang ang mga kalalakihan na naka-all black at bantay dito sa bahay. Kahit gabi na,
ay napagpasyahan niya munang umupo sa bench sa gitna ng hardin para masilayan ang naggagandahang mga bulaklak. Naaakit kasi siya dito. Oh, iha, dito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap at namadalhan kita ng gatas. Napatingin siya sa likod niya at nakita niya si Manang Flora na may daladalang isang baso ng gatas. Manang Flora, I was looking for you all over the place. Saan ka po nang punta? Lumapit siya dito. Nag-CR ako, anak. Oh, you poop po? Gulat pang tanong ni Daniel. Natural, iha. Ano pa bang ginagawa sa CR? Kumakain. Manang Flora answered her, full of sarcasm. You're eating while pooping, Manang? Napatake pa siya ng bibig pagkatapos niya sabihin yon. Napasapo na lang sa noo si Manang Flora dahil sa stress. Hindi nito nakuha ang humor niya. Mukhang kailangan mo na nga matulog, iha. Nakangiwing saad ni Manang Flora saka inabot sa kanyang isang basong gatas. I'm not a kid anymore, Manang. Hindi ko na kailangan ng gatas. Pinag-cross niya pa ang mga braso niya. Paano pag nagalit ang mommy mo? Kung hindi kayo inom ng gatas? Matulog na lang tayo. Sige, halika na. You didn't want to talk to me, Manang? Am I really that annoying? Besides, ang aga pa naman po eh. Nakangusong sabi niya pa. Naku, ito talagang batang to. Tumabi ang matanda kay Daniel at hinawakan siya sa kamay. Ano pang gusto mong pag-usapan, anak? I'm curious lang, Manang. I want to know lang po kung maganda sa labas. Kung maganda talaga ang mundo. Si Manang Flora ang pangatlong taong tinanungan niya ng ganito. Gusto niyang malaman ng bawat opinyon ng mga taong nakakausap niya sa pamamagitan kasi nun, nakakaya niya itong itatak sa utak niya. Parehong maganda at pangit, iha. Simple, pero makahulog ang sagot ni Manang Flora. How come po? Hindi ka ba lumalabas ng bahay, nak? Ba't di mo alam? Mayaman kayo kung tutuusin niya ay kaya mo libutin ang buong mundo. Napangiti naman ng mapait si Daniel sa tinura nito. My whole life has never been mine, Manang. Lahat ng desisyon ko, hindi ko talaga desisyon yun. Si Daddy ang gumagawa nun. Kahit nasa legal age na ako, hindi pa rin ako nakakapag-desisyon para sa sarili ko. Daddy won't allow me to go outside because it's dangerous daw po. How come? Nung unang labas ko napakaganda naman. So paano nila nasasabing ang sama-sama ng mundo? Magkaiba kasi ang mundo nyo sa mundo ng mga ordinaryong tao, Daniel. Umangat ang kilay ni Daniel. At halatang halata na confused siya sa sinabi ni Manang Flora. Mabalik tayo sa usapan, nak. Kahit na nagtataka ay sumang-ayon na lang siya. Base sa pansariling opinyon ay masasabi kong maganda ang mundo dahil sa ipinagmamalaking mga tanawin dito, mabubuting tao, at mga batas na ginagawa ng nakatataas. Nasasabi ko ding pangit dahil sa kabaliktaran ng sinabi ko kanina, may pangangalaga kasi ang tanawin dito at unti-unting nawawasak dahil sa mga pinapatayo nilang gusali. Alam ni Daniel ang sinasabi nito dahil minsan na itong sinabi sa kanya ni Teacher Ina. May mga mabubuting tao pero meron ding masasama. Nagnanakaw, pumapatay, nagsusugal, nang-hold up at kung ano-ano pa. Ang batas naman, kaya nang bilhin ngayon. Paano ko nasabi? Namatay ang asawa ko at mayaman ang pumatay sa kanya. Wala kaming sapat na pera nun para magkaroon ng sariling abogado pero kalaunan, bigla na lang nawala ang hinihingi naming hustisya nang dahil lang sa pera. Hindi po pala patas ang mundo, Manang, lalo na ang mga tao. Uulitin ko, base sa pansariling opinyon lang yon. Pero tama ka, iha, hindi nga patas. Pagsang-ayon naman ng matanda. Kwentuhan niyo naman po ako tungkol kay Chandre, Manang. Pipi po ba siya? Tanong niya ulit kaya natawa naman si Manang Flora. Kung maririnig lang niya ni Chandre, sigurado ako magkasalubong na naman ng kilay nun. Ganon talaga yon, Daniel. Nagsasalita lang kapag gusto. Mahal yun magsalita eh. Magkano daw po, Manang? Afford ko ba? Seryosong tanong niya dito dahil desperada na siyang makausap ito. Kaso naisip niya, baon nga pala sila sa utang at siya pa nga ipinambayad ng daddy niya. Natawa naman si Manang Flora. Hay nako,
Ikaw talagang bata ka. Alam mo ba kung bakit ganun yon? Bakit po? Hindi ko alam kaya nga tinatanong kita. Sagot nito at tumawa ng malakas. Nahawa naman si Daniel dito. Biro lang, mahabang kwento iha. Biglang bawi ng matanda, kaya naman napatango na lang si Daniel. Okay po, Manang, may anak po ba kayo? Meron, isang babae lang. Sa tansya ko ay magkasing edad kayo. Asan ho siya ngayon? Nasa trabaho siya ngayon, Daniel. Ay, namimiss ko na nga ang anak kong yun Eddie, I can be a substitute, Manang. I can be your daughter habang wala pa siya dito. At alam ko namimiss ka na din po niya. By the way po, ano po trabaho niya? Daniel suddenly feel the urge to make friends with Manang Flora's unika iha. Naaastigan siya dahil sa edad niyang yun ay nakakapagtrabaho na ito. Ang astig niya? Magkasing edad lang kami pero siya nagtatrabaho na? Ako hindi pa. Gusto ko din magtrabaho para ma-exercise yung katawan ko. Pero kahit maghugas nga lang ng plato, hindi ako pinapayagan ng magulang ko Napangiti naman si Manang sa sinabi ni Daniel. Sa isang organisasyon siya nagtatrabaho. Medyo delikado. Pero alam kong kaya niya na may paglaban ng sarili niya. Saad ni Manang. What kind of organization po? Hindi po ba kayo nag-aalala kasi masyadong delikado? Siyempre, araw-araw ako nag-aalala. Pero dahil kasama niya si Chandray, alam kong hindi niya pababayaan ang anak ko. Wow! Magkatrabaho po sila? Ang galing! Gusto ko din po magtrabaho doon kung saan man po yun. Napangiti naman ang matandang ginang. Ikaw talagang bata ka, hindi ka pa ba matutulog? I'm not sleepy yet, Manang You know po, kapag hindi po ako nakakatulog, sinasamahan pa ako ni Mommy magpuyat. Miss ko na naman si Mommy. Thinking about her mother makes her want to go home already. Daniel really missed her mom. Niyakap naman ni Manang Flora si Daniel. Pwede mo ako maging nanay habang nandito ka. Saad nito, naginaya ang sinabi ni Daniel kanina kaya napangiti siya. Sa tanang buhay niya, hindi niya akalaing makakakilala siya ng ganitong tao, maliban sa kanyang mga magulang. Hindi pala kaibigang tao si Daniel. Kaya kahit gustuhin man niyang kausapin noon ang mga kasamahan nila sa bahay, ay hindi niya magawa. Pero laking pasasalamat niya nang si Manang Flora ang unang kumausap sa kanya. I want to meet your daughter, Manang. I bet she's pretty like you po. Saad niya naman pagkatapos ng mahabang katahimikan. Hayaan mo, kapag umuwi siya dito ikaw agad na ipapakilala ko sa kanya. Batid ko magkakasundo kayo. Hindi ka po ba nalulungkot, Manang? Malayo sa iyo anak mo. Paano po niyo nakakayanan yun? Sabihin na lang nating sanay na ako, pero hindi pa din maiwasang makaramdam ng pangungulila. Basta alam kong okay siya panatag ako. You really love your daughter, no? Sana ganoon din sa akin si Daddy. Yung mismong daddy ko po kasi ang nagbigay sa akin sa taong hindi ko naman kilala. Ibinigay niya ako kay Chandray dahil baon daw kami sa utang. And worst, binigay niya ako sa lalaking ikinakahiya din ako. Maganda din naman ako, di ba, Manang? But why do people feel ashamed of letting me go outside? Bakit ganyan ka mag-isip, Daniel? Maiintindihan mo din ang lahat. Hindi sa ngayon pero mali mo bukas o sa mga susunod na araw. Pag ako talaga nakalabas, hindi na ako uuwi. Kahit doon na ako tumira. Makalipas ang isang araw, sabi ni Manang Flora, nagdatrabaho daw sa iyo yung anak niya. Mabait ba siya? Mabait ka ba sa kanya? Is she awesome? Maganda ba siya? Pinaulanan kaagad ni Daniel ng tanong si Chandray pagkapasok pa lang nito sa bahay. Hinintay niya talaga makauwi ito para itanong lang yon. Dahil gusto ni Daniel makipagkaibigan sa anak ni Manang Flora. Pero kagaya pa din ng dati ay hindi siya nito iniimik na para bang isa siyang hangin at nilagpasan lang. Am I that little for him? To not be able to see me? Inilagay niya pa ang dalawang kamay sa bewang niya at tiningnan ng masama ang likod ni Chandray. Ngunit bigla na lamang lumiwanag ang ekspresyon ni Daniel nang makita niya si Harky, ang kanang kamay ng asawa niya. Kaagad niyang hinila ang kamay nito, dahilan para mapahinto si Harky at mapaharap sa kanya. How is your organization? Masaya ba magtrabaho doon? Marami bang astig na mga tao? And pwede ba akong pumunta doon? Napakunot ang noo ni Harky dahil sa sunod-sunod ditong tanong.
Sagutin mo na lang yung tanong ko, pwede? Naiinis ako dun kay Chandre. May bibig pero hindi nagsasalita. Hindi ba siya marunong gumamit nun? Labas sa ilong pang sabi ni Daniel. Mahahalata mo ang inis sa mukha nito. Saan mo nalaman yan? Pero para sa akin, masaya doon pero masyadong delikado. Kaya kung ako sa'yo, wag ka nang pumunta. Maraming masasamang tao. Kahit medyo nabigla ay sinagot lang ni Harky ang tanong ni Daniel. Are you a bad guy too? Tanong nito. Nakita pa niya itong natigilan pero wala na siyang pakaalam doon. Tumingin ng matagal si Harky kay Daniel. At nang makita niya ang inosenteng tingin nito ay parang nawalan siya ng dugo sa muka. Patay. Mali ba yung sagot ko sa tanong niya? Napatanong naman si Harky sa sarili niya. I am. Maikling sagot niya kaya naman nakita niya kung paano kumunot ang noon ni Daniel. Sa kabilang banda, naroon lang sa gilid si Chandre na tahimik na nakikinig sa usapan ng dalawa. Naisip niyang wala namang kahahantungan kung habang buhay na lang ililihim sa kanya ang estado nila sa buhay. It's time for her to face reality. Bulong niya sa hangin. Nakapamulsa siyang naglakad patungo sa kanyang asawa at sa kanyang kanang kamay na nag-uusap. Mukhang nagulat pa ang dalawa dahil sa biglaang pagsulpot niya. Why do you have so many questions in mind? Tiningnan niya pa ng taimtim ang mukha ni Daniel. Kita niya pa ang marahang pagtakip ng kamay nito sa bibig niya. Gulat namang nakatingin si Daniel kay Chandre dahil sa unang pagkakataon ay kinausap na siya nito. Sa unang pagkakataon, nagawa nitong titigan siya sa mata at bigyan ng pansin. Sa unang pagkakataon ay narinig niya ang malalim pero banayad na boses nito. Why? Were you out of words? Kanina lang ay ang dal-dal-dal-dal mo. Hindi alam ni Daniel kung anong ire-react o sasabihin niya. This was so sudden. Kaya naman binaling niya ang tingin sa nagmamasid na si Harky. Nagulat naman ito nang makita niya nakatitig sa kanya ang dalawa. Napangiwi si Harky dahil sa magkaibang tingin na iginawad sa kanya na mag-asawa. Si Daniel, na nakatingin sa kanya para humingi ng tulong, at ang boss niyang masama lang talaga ang tingin sa kanya. Pwede bang kumalma kayo mga boss? Nape-pressure ako, teka lang. Nagtaas pa ng dalawang kamay si Harky na para bang sumusuko. Si Daniel ang unang tumakbo papuntang living room. At kaagad sumunod sa kanya ang dalawa. Don't be too gabby, or else I'll kill you. Pagbabanta pa ni Chandre kay Harky. Areglado, bossing. Mabilis na sagot nito, sabay saludo. At dali-daling pumunta kung nasan si Daniel. I'm giving you a chance to ask anything that you have in your mind. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Chandre at yun na kaagad ang sinabi niya sa asawa. Gusto ko lang naman malaman kung ba't naging asawa mo ko. Bakit naging mag-asawa tayo? Kasi kahit na alam ko yung dahilan, hindi ko pa rin maiwasang magduda eh. My father wouldn't do anything such that. Kahit na ayaw niya sa akin, hindi niya magagawa yon. So what's the reason behind it? Unang tanong na ibinagsak ni Daniel. You're a smart girl. You really are his daughter. But I won't answer you that question. Next. What? Kasi sabi mo lang na hayaan mo ako magtanong. But I didn't say that I will answer all of them. Saad ni Chandre na nakapagpatigil sa kanya. Daniel looked at Chandre's obsidian eyes, thinking that this man is really something. Ipinag-cross niya ang braso sa harap ng dibdib nito, tanda na naiinis na siya. Are you a mafia or something? Walang ano-anong tanong nito na nakapagpatigil kay Chandre. Si Harky naman ay nabulunan pa sa sarili nitong laway. Alam ni Chandre kung gaano katalino ang anak ni Mr. Kulido. Ngunit hindi niya inaasahan na madadali nito ang negosyo niya. Dahil wala naman siyang kawala, ano pa ba ang punto kung magsisinungaling siya? Yes, I am. Got a problem with that? Is Daddy a mafia too? Tanong pa ni Daniel. Yes, he is. Pero mga masasamang taong mafia, I've read an article about that in my daddy's office. Kaya nalaman ni Daniel ang tungkol sa mafia ay minsan kasi siyang sumimpling pumasok sa office ng daddy niya. Kinakain siya ng kanyang kuryosidad at kapag hindi niya agad nahanap ang tanong sa sagot niya, pakiramdam niya ay mababaliw siya. So I'm a daughter of a bad guy? Mahinang sabi niya pero hindi yun nakaligtas sa pandinig ng dalawa. At hindi ako kinakahiya ng daddy ko.
In fact, nililigtas niya ako. Pasimpleng sumenya si Harky sa bossing niya upang sabihin gusto nitong magsalita. Inirapan muna siya ni Chandray bago ibinaling ang tingin sa kung saan. Mahinang umubo na ba nito para makuha ang atensyon ni Daniel? Alam mo, masasamang tao talaga kami. We run dirty businesses. We kill people who becomes hinder to our business. And that's what our world's nature. We want money, money, and money. At para magkaroon kami ng maraming pera, kailangan muna namin kumitil ng buhay. At hindi lang yun, naging mafia kami. Kasi may pinaglalaban kami. At para sa pinaglalaban namin, kailangan namin ng maraming pera para makahigante. Araw-araw, nasa bingit ng kamatayan ng buhay namin. Pero dahil sa pinaglalaban namin, nagkakaroon kami ng lakas. Nakipagsosyo sa ibang tao para maging makapangyarihan, kagaya na ginawa ng daddy mo at ni Boss Chandray. They need to join hands in order for them to get the justice they want. Mahabang paliwanag ni Harky at tahimik namang nakikinig sa kanya si Daniel. She expected that information about them, pero hindi niya akalain na mas malalim pa palang malalaman niya that she's a daughter of a mafia. She is also a mafia, pero siya ay naiiba sa kanila. Ibang-iba siya sa kinwento ni Harky. What justice? Ang lolo mo? Pinatay siya ng isang mafia at hindi papayag ang papa mo na hindi makahigante. At dahil sa tulong ni Bossing, ay alam ko magiging matagumpay ang mithiin niyang yon. Mr. Hidalgo was the one who killed your grandfather. Gusto kong tumulong. I wanted to avenge my grandfather as well. Let me. Hala, kinuwento ko to para matakot ka. Ba't ganyan ka pa? At gusto mo pa mag-iisang tulad namin? Ha? Isa akong katulad yung Harky. I'm a daughter of a mafia. Remember? I just said it a while ago. Chandray. Sagot ni Harky at bumaling ng tingin kay Chandray na pinagmamasdan silang dalawa. Let her. Ani Chandray sa kanyang kanang kamay. Hindi pa nakakapagsalita si Harky dahil sa narinig niya. Hindi niya ito inasahan sa kanyang boss. Hahayaan ni Chandray ang gusto ni Daniel. He will let her do the thing she wanted because he knows all her life nakalagay siya sa isang cage without knowing who she really was. And he think it's the right time. Di ba sabi ko sa'yo, Harky? Di ka naniniwala sa akin. Kulit mo. Gusto niya pa makilala si Daniel. Kaya kung nadiscover niya kung gaano ito katalino, isusunod niya naman kung hanggang saan ang lakas nito. Titignan niya kung nasa dugo nga ba talaga nila ang pagiging isang mafia. We also sell drugs. Harky forgot that information to tell you. Dagdag kaalaman mula kay Chandray. As long as you don't use it, it's okay. It's your duty after all. Agarang sagot ni Daniel sa kanya. Napataas naman ang sulok ng labi ni Chandray dahil sa pagkamangha. Sa kabilang banda, kitang-kita naman sa reaksyon ni Harky ang pagkagulat. Ngayon niya lang kasi nakitaan ang emosyon ng bossing niya na parang patay kung kumilos. Dati kasi hindi man lang ito humingiti sa kahit sino man. Pero na makita niya ang mata at labi ng bossing niya, meron siyang napagtanto. He's falling. Hindi magtatagal ay alam niyang mababaliw ang kanyang boss dahil sa babaeng kaharap nila ngayon. Ngayon niya lang nakita ang side ng boss niyang ganito at hindi na siya makakapaghintay kung ano pang mangyayari sa susunod. 3 buwan ang nakalipas. Bullseye. Sabi yun ni Daniel habang nag-iinsayo siyang humawak ng baril. Ipinotok niya ito sa kanyang target na hugis tao at tumama ito sa ulo nito. Pumalakpak naman si Syra. Sa nakita, siya ang anak ni Manang Flora. At nung makapunta ito sa bahay ni Chandray, pinakilala kaagad siya ni Manang Flora kay Daniel. Naging magkaibigan sila dahil nagustuhan niya kaagad kung paano naging madaldal si Daniel. Nice, gumagaling ka na. Saad ni Syra habang mahinang pumapalakpak. Siya ang inasay ni Chandray na magturo kay Daniel. Makakapatay na ba ako ng tao? Curious na tanong ni Daniel sa kanya. Siyempre, kaya mo nang bumaril sa mismong ulo. I'm sure walang takas sa magiging kalaban mo. That's more like it. Ba't ba nagtatanong ka ng ganyan? Simple lang.
Gusto kong paghigantihan ng pumatay sa lolo ko. You know? My grandfather has been good to me since I was young. Mahal niya ako kaysa sa sarili niyang anak. Akala ko nga namatay siya sa sakit. Pero doon ako nagkamali. Pinatay siya ng mga katulad natin. And I won't let them get away with this. Kitang-kita ni Syra ang pagkadesidido sa mga mata nito. Kaya naman hindi na lang siya sumagot. Dahil alam niyang seryoso ang kaibigan niya. Oh, ang merienda niyo mga anak. Biglang sumulpot si Manang Flora na may daladalang pagkain. Agad namang binitawan ni Daniel ang hawak nitong baril at dali-daling umupo para kumain. Ngayon lang siya nakaramdam ng gutom. Salamat ma. Ani Syra sa kanyang ina, ngumiti naman sa kanya ang matandang ginang. Umupo silang tatlo sa mesang nakapwesto sa Bermuda grass. Malaki ang espasyo ng bahay, pati na din ang lupa nito. Wala din silang kapitbahay, kaya malaya silang nagagawa anumang gusto nila. Oo nga pala, tumawag ang mama mo. Iha, kinakamusta ka? Sinabi mo po bang okay lang ako? Tanong nito dito at tumango naman ang matanda. Huwag mo na lang po sasabihin na humahawak ako ng baril kasi baka mapagalitan ako. Alam mo naman po si Mommy. Aba oo naman. Tumatawang saad ni Manang. Uy sakto, may merienda. Natigilan silang tatlo nang marinigang nakakarinding ingay ni Harky. Matalim siyang tinitigan ni Syra kaya naman napatakip siya ng bibig. Ano ba yan Harky? Hapon na pero energetic ka pa din? Baka ang ibig mo sabihin hapon na pero ang gwapo ko pa din. Palatak naman ni Harky. Napangiti si Daniel sa naging reaksyon ni Syra. Napabaling sila ng tingin nang makarinig sila ng simpleng pag-ubo ng isang tao and it was Chandray. Ngumiti siya dito ngunit umiwas kaagad ng tingin si Chandray sa kanya. I'm here to let you know that we just defeated 4 enemies today. Nakapamulsang sabi nito pagkaraan ng ilang segundo na nakatingin lang kay Daniel. 4 na tao o 4 na organisasyon? Tanong ni Daniel dito. Hello, Daniel, sa tingin mo ba kaya kami natagalan dahil 4 na tao lang kinalaban namin? Sarkastikong pagsingit ni Harky at may kinakain na ito ngayon. Nakatanggap naman siya ng isang masamang tingin galing kay Chandray dahil sa pagsingit nito. Oh, kinalaban niyo ang 4 na organisasyon sa loob ng 2 oras lang? Paano niyo nagawa yun? Ilan ba kayo? Are there many men in black? Anong strategy ang ginawa niyo para matalo sila ng mabilisan? Dahil sa pagkamangha, sunod-sunod na ang tanong na lumabas sa bibig niya. To Gabby again. Komento ni Chandray bago sila tinalikuran. Agad namang tumayo si Daniel para sundan ito. At nang maabutan niya ito, ay kaagad niya itong hinawakan sa braso. Ngunit hindi niya inakalang mauunahan siya nito. Si Chandray na ngayon ang mahigpit na humahawak sa braso niya. Nagulat naman siya. Aray! Mahinang daing niya dahil sa pagkakakapit nito sa kanyang braso. Napatingin siya ngayon sa mukha ni Chandray na halatang nagulat sa ginawa niya. Kaagad naman siya nitong binitawan pagkaraan ng ilang segundo. Tiningnan niya ang markang naiwan doon dahil sa higpit ng hawak ni Chandray. Ba't bigla-bigla ka kasing sumusulpot? It was a statement and not a question. Napakurap-kurap naman si Daniel dahil sa marahang paghimas nito sa braso niya. Napatingin siya sa mukha ni Chandray. Ibinaling niya ang atensyon niya sa makapal na kilay nito into his obsidian eyes. Bumaba ang tingin niya sa matangos nitong ilong, pababa sa mapupulang mga labi. At nang itaas ni Chandray ang tingin niya, ay natatarantang ipinikit niya ang mga mata. Does it hurt? Tanong ni Chandray dahil sa naging reaksyon niya. Umiling naman siya nang nakapikit pa din. Ba't nakapikit ang mata mo? Hindi alam ni Daniel kung ba't gano'n na lang makareak ang puso niya. Bakit ang lakas ng tibok ng puso niya? Narinig niyang bumungisngi si Chandray kaya napadilat siya. Nanlalaki ang mga mata niya dahil bumungad sa kanya ang nakangiti nitong muka at naagaw ng atensyon niya ang may hindi kalalimang dimples nito. Napanganga siya dahil ngayon niya lang nakita kung paano itong umiti. Pakiramdam niya tuloy, mas lalo pa itong gumwapo. Nakita pa niya ang mapuputi at pantay ng ngipin nito. Palagi na lang siyang ginugulat ng lalaking to. Bakit ka natatawa? May dumi ba ako sa muka? Tanong niya, sabay nguso. Naisip niya tuloy baka may dumi sa mukha niya kaya ito tumatawa. Nakahawak pa din ang kamay ni Chandray sa braso niya. Nothing. Wala kang dumi sa mukha. I just find your reaction cute.
Hindi man lang na-bother sa kung ano magiging reaksyon niya. Totoo ba to? Hindi ba siya nananaginip? Noong mga nakaraang araw, napapansin niya na medyo nagiging malapit na sa kanya si Chandray. Ngunit hindi niya ito pinagtutuunan ng pansin. Dahil normal lang naman na maging ganito sila. Nagugulat siya sa mga nangyayari. Ngunit mas nagulat ang mga taong kanina pa pala nakatingin sa kanila. Si Harky, na madramang nakatakip ang kamay sa bibig dahil sa nasaksihan. Grabehan! Dumaan ang 3 araw, kasalukuyang may hawak ngayong baril si Daniel. Habang nakatutok ito sa kanyang target. Itinutok niya ang baril, nahawak, habang nakapikit ang isang mata, saka ito ipinaputok. Bakit hindi ko matamaan? Inis na reklamo niya nang hindi matamaan ang nais niyang tamaan. She wanted to impress someone, pero salungat doon ang tadhana. Sa kabilang banda, nasa may gilid si Chandray na tahimik nagmamasid sa asawa niya. Napataas ang sulok ng labi niya nang makita ang reaksyon ng mukha ni Daniel nang hindi nito matamaan ang target. Nasa tabi nito si Harky at Syra. Tumayo siya nang nakapamulsa at naglakad patungo sa gitnang bahagi ng espasyo kung saan naroon si Daniel. Mukhang nagulat pa ito sa biglaang pagsulpot niya, pero nakabawi naman. Anong gagawin mo? Tanong ni Daniel at halata ang pagkairita nito sa muka. You're not aiming the target. Malamig na sagot niya. Alam ko, kaya nga dito na ako kanina pa eh. At bakit pa kasi nandito ka? Wala ka bang trabaho? Naiinis si Daniel dahil nahihiya siya. Halos mag-4 na buwan na siya nag-iensayo sa paggamit ng baril. Ngunit ito pa ang pinakita niya kay Chandray. Parang pinapahiya niya lang ang sarili niya at hindi niya yun gusto. Ba't ganyan ka makatingin? Oo na, mahina ako sa ganito. Paki mo. Naputo lang sasabihin niya nang bigla na lamang inagaw ni Chandray ang baril na hawak niya. Itinutok ni Chandray ang baril sa target at pinaputok yun nang nakatingin pa din sa kanya. Napatingin siya sa target at laking gulat niya nang sumapol yun sa ulo. Napapangangumiti siya dito dahil sa pagkamangha. Ang galing! Aniya sa kapumalakpak. Magiging isang magaling na mambabaril din ako. Kulang lang ako sa practice. Huwag masyadong maraming sinasabi, just do it. Sagot sa kanya ni Chandray. Ibinalik ulit ni Chandray ang baril kay Daniel. Shoot! Agad namang itinutok ang baril sa target. Nanginginig pa ang kamay niyang pinaputok ito. Ngunit tumama lang ito sa may bandang dibdib. Why are you shaking? Tanong nito sa kanya. Napansin niya pala ang panginginig niya. Ano ba naman kasi? Nandyan ka. Ang lapit-lapit pa. Mga salitang hindi niya nalang masabi at nanatili sa isipan niya. Sinubukan niyang kontrolin ang panginginig ng kanyang kalamnan. Sinubukan niya ulit na i-aim ang baril sa target. Natamaan ito ngunit sa may braso. Napapikit na lang siya dahil sa labis na pagkapahiya. Nagtitraining ka ba talaga? Kunot noong tanong nito sa kanya. Pumwesto ito sa likod niya at hinawakan ang balikat niya. Sa sobrang bilis ng galaw ni Chandray ay hindi niya nagawang pigilan ng anumang gagawin nito. Nakatalikod siya dito. Nakahawak naman na isang kamay nito sa kamay niyang may baril at ang isa pa ay nakahawak sa kanyang balikat. Kaya ang ending ay tuturuan ni Chandray si Daniel kung paano ang tamang paggamit nito. Alam mo, hindi mo na kailangan gawin to. Quiet. Kaya hindi ka nakakatama sa target dahil ang daldal mo. Humarap naman si Daniel sa lalaki at tumitig sa muka ng binata na nakatingin sa target. Ngayon lang ako dumaldal, Chandray. Pag di ka tumigil, hahalikan kita. Lumaki ng bahagya ang mata niya nang bigla na lamang humarap ito sa kanya. Ilang pulgada na lamang ang agwat na mukha nila sa isa't isa. Rinig na rinig niya ang mabilis na tibok ng puso niya at natatakot siyang baka marinig pa ito ni Chandray. Naramdaman niya sa pisngi niya ang preskong hininga nito, kaya't napalunok siya. Sabi ko nga, ititigil na. Saad niya sa maliit na boses at nag-iwas ng tingin. Pakiramdam niya tuloy, ay biglang nag-init ang pisngi niya. Dahil ba ito sa init ng araw o dahil sa sinabi ng lalaking nasa tabi niya? When aiming for your target, you need to focus on everything you do. Don't ever let your guard down. Pagkatapos sabihin ni Chandray noon, ipinutok nito ang baril at tumama yun sa mismong ulo ng target. Yun ang kanina niya pang gustong makamit. Samantala, napasipol naman si Harky dahil sa kanyang nasaksihan.
Napatingin siya sa katabing si Syra na bakasang kilig sa mukha nito. Kaya pala hindi ko matamaan ang ulo ng target ko kasi wala akong kapartner. Mabirong sabi ni Harky at umarting parang nanghihinayang. Umismid naman si Syra. Sus, sabihin mo inggit ka lang. Pangaasar pa nito at ibinalik na lang ang atensyon sa dalawa. Don't get too distracted. Bulong ni Chandre sa tenga ni Daniel. Kaya naman napaigtad siya. Ba't kailangan pang bumulong? Inis na sabi niya sa lalaki. You are too distracted. So kapag distracted ako, kailangan bubulong ka. Aba chancing yan Hindi ba pwedeng itutok mo na lang yung baril sa mismong ulo ko para matauhan ako? O baka naman, let's go out. Halos mahulog naman ang panga ni Daniel sa sinabi ni Chandre. Hindi talaga ito nabibigo sa panggugulat sa kanya. Wala ako narinig. Naging sagot niya pagkalipas na ilang minutong katahimikan. Baka kasi nagbibiro lamang ito o kaya mali lang siya ng pagkadinig. I said, let's go out. Aba at inulit pa talaga nito. Bahagya siyang umiwas dito para makita ang kabuuan ng itsura ng kanyang asawa. Go out? As in, labas? Sino kasama? Tayo lang ba dalawa? Paano kung may masasamang tao ang biglang sumulpot sa harap natin? Paano kung isa pang daldal mo? Hahalikan talaga kita. I'm dead serious, Daniel. Napakurap-kurap siya dahil ito ang unang pagkakataon na mandidig niya ang kanyang pangalan sa mismong bibig nito. She is not dreaming. Ang lahat ng nangyayari ngayon ay totoo at hindi niya alam kung anong nakain ng lalaking to para tumayo sa tabi niya. Nauntog ba to? Is it a yes or no? Tanong nito sa kanya nang mapansing na tameme siya. Ha? Anong gagawin natin sa labas? Mag-grocery ba tayo? Mag-window shopping? Pupunta sa mall? Maglalaro sa arcade? Pupunta sa amusement park? Magsiswimming? O baka naman magtatrabaho na din ako? Bigla niya na lamang tinakpan ang bibig niya dahil biglang lumapit ang mukha ni Chandre sa mukha niya. It's a yes then. Ngumisi si Chandre kay Daniel bago siya iniwan sa gitna ng pinagtetrainingan nila. Nakanganga pa din siya at pilit pinoproseso sa utak niya ang nangyari. Kinabukasan, nakaharap sa salamin si Daniel habang pinagmamasdan ng kanyang sarili. Nasa tabi niya si Syra na siyang nag-aayos ngayon. Nilagyan siya nito ng kolorete sa muka at sa una, ayaw niya dahil hindi siya sanay sa ganon. Ngunit nang maalala niya na si Chandre pala ang kasama niya, hindi na siya nagreklamo. Nakasuot siya ngayon ng fitted na kulay itim na dress na pinartneran ng kulay puting sapatos. Am I pretty already? Tanong niya kay Syra habang pinagmamasdan ng sarili. Yes na yes, ate ko. Kung pwede ka lang agawin kay boss, gagawin ko. Napatawa naman si Daniel sa sinabi nito. Kinakabahan ako. Ngayon na ulit ako makakapunta sa labas. At si Chandre pa yung kasama ko. Huwag ka mag-alala, Ate Danes. Kagaya nga ng sinabi mo, si boss naman ang kasama mo. Kampante kaming lahat na hindi ka pababayaan nun. At saka hindi kami sasama, no? Hindi namin pwedeng paligpasin ang araw na to. Basta, nasa malayo lang kami. Pagpapakalma naman ito kay Daniel. Kaya napangiti ang dalaga. Kanina pa siya kinakabahan dahil siguro first time niyang lumabas kasama si Chandre. Napatigil sila sa pag-uusap nang makarinig sila ng busina. Sumilip naman si Syra sa bintana at nakita niya ang kotse ng boss niya. Ready na ang prince mo, Disney princess? Pabiro na namang sabi nito sa kanya kaya dali-dali niya ulit inayos ang sarili saka lumabas ng silid. Grabe namang epekto ni Chandre sa kanya at hindi niya alam kung bakit. Pero habang papalapit siya sa sasakyan nito, ay napapabilis ang tibok ng puso niya. Hawakan mo ako baka matapilok ako nakakahiya. Bulong niya kay Syra na nasa tabi niya lamang. Tumawa naman ito ng pasimple. Relax ka lang, Danes. Hindi ka naman nakatakong, nag-iilusyon ka na naman. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago tignan ang kotse ni Chandre na nakaparada ngayon sa harap nila. Pinagbuksan siya ng pinto ni Syra bago ituro ang itim na sasakyan sa may hindi kalayuan. Nasa kabilang sasakyan lang ako. Text mo ako kapag may problema. Tumango naman siya bago sumakay sa passenger seat. Ano yun nasa mukha mo? Napalingon siya sa nagmamanehong si Chandre at kaagad na umiwas ng tingin dahil hindi niya kayang titigan ito ng matagal. Hindi ako naglagay nito, si Syra. Bakit? Pangit ba? Tanong nito kay Chandre habang nakatingin sa gilid niya.
Napakagat pa siya ng labi. No, naninibago lang. Hindi ka naman naglalagay ng ganyan dati. Pero pangit nga, or okay lang. Ang ganda mo, with or without that thing. Walang prenong saad ni Chandre, dahilan para manlaki ang mga mata niya. Naramdaman ni Daniel na uminit ang pisngi niya, kaya naman iniiwas niya na naman ang tingin niya dito. Para kay Daniel, ay napaka-awkward nila sa kotse. Ngunit para naman kay Chandre, ay hindi ito basta-bastang ordinaryong lakad lang. Alam niyang masaya siya. Saan pala tayo pupunta? Tanong ni Daniel pagkalipas ng ilang minutong katahimikan. Magiging mahaba ang araw na to, Daniel. Where do you want to go first? Sa grocery store? Mall? Arcade? Amusement park? Or sa beach? Napakurap-kurap ang dalaga sa sinabi niya. Yun kasi ang sinabi din nito kahapon at hindi niya akalaing nakabisado nito. This man never fails to amaze her every day. It doesn't matter if where we should go first. Lahat naman pupuntahan natin. Pero kailangan ko na opinion mo. Saan mo gustong unang pumunta? Kahit na nasisiyahan siya sa pinapakita nito, ay may parte pa din sa pagkatao niya na nalilito dahil sa motibong pinapakita nito. Sa mall. Gusto ko makita yung new products. It's my mommy's hobby. Sa kanilang dalawa, ay ang mommy niya talaga ang mahilig sa mga bagong kagamitan. Hindi niya man ito nakakasama tuwing aalis, pero palagi itong mag-uuwi ng pasalubong para sa kanya. To the mall then. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa isang pinakamalaking mall na nakita niya. Napaigtad siya nang bigla siyang hawakan ni Chandre sa braso at iginiya sa loob. Nawala ang atensyon niya sa mall na tinitignan niya kanina dahil dumako na ito sa kamay ng lalaki na malayang nahawakan ng braso niya. Hindi niya alam pero bigla na lamang niya naramdaman na parang may kumikiliti sa kanyang tiyan. Una silang pumunta sa selection ng mga damit. Nagbaw sa kanila ang babaeng naka-assign na magbantay. I think this dress will look good on you. Kinuha ni Chandre ang isang floral na floor-length na dress at itinapat sa katawan niya para tignan. Maganda siya, pero masyadong mahaba. Much better. Kung pwede lang, ito ang isuot mo dahil napakaikli niyang damit mo. Damit pa ba yan? Nakakunot ang noo nito na sinasabi sa kanya. Tinignan niya ang dress sa suot niya na hanggang tuhod at napakunot ang noong tumingin sa lalaki. Maikli na to sa'yo? Hindi nga kita yung legs ko eh. Anong pinagsasabi mo? Nakakunot na din ang noo niya dahil sa sinasabi ni Chandre. I'll get this one. Hindi pinansin ng lalaki ang sinabi niya. And this one. Lumalim ang kunot ng kanyang noo dahil ito na ang namimili. Hoy, sabi ko window shopping lang. Hindi ko sinabing bumili ka. Hinawakan ni Daniel ang laylayan ng suot itong black polo para makuha ang atensyon ng binata. Hindi ko alam kung anong window shopping ang sinasabi mo, but I want to buy anything that really suits you. Pumili ka ng gusto mo, ibibili ko para sa'yo. I don't want anything, Chandre. I only want you to be true to me. Ang huling sentence na yon ay hindi niya man lang masabi ng diretso sa lalaki. Baka kasi ma-misinterpret na lang nito ang kilos niya. Hayaan mo akong pumili sa'yo. I'm kinda expert when it comes to this one. Tinutuon niya nga ang sinabi niya. Siya na ang pumili ng mga damit na babagay kay Daniel. Habang si Daniel naman, minutong pinipigilan siya dahil sa presyo ng mga damit na pinipili niya. Pagkatapos nila sa clothes selection, ay nagpunta sila sa accessories and jewelry section. Patingin ito. Turo ni Daniel sa isang kwintas na kulay pilak. Bagong labas lang yan, sir. Can you put our initials on it? Our? Mahinang tanong ni Daniel sa sarili niya. Yes po, sir. Ano po bang letters ang gusto niyong ilagay? Just put C and D. Gusto ko malinis at maayos ang pagkakagawa. Gusto ko din, kintaban mo yung isang necklace. Dalawa ang kukunin mo, sir? Gulat na tanong ng lalaki sa kanya. Yes, may problema ba? Wala po, sir. For a man and woman, make it quick. Maautoridad na utos nito. Napatikom siya ng bibig dahil sa ugaling pinakita ni Chandre. Pero sir, I'll pay double. Just make it quick. Babalikan namin yan mamaya. Putol niya sa sasabihin ng lalaki, saka naglatag ng card dito. Pagkatapos ay hinila si Daniel palabas. Anong make it quick na sinasabi mo? Kakayanin kaya nila yon? If they can,
they would. Alam mo ba kung ilan lahat yun? Bakit dalawang binili mo? Based na nakita ko kanina sa tag, it was between 900,000 or 1.5 M or something. Parang wala lang sa lalaki na sabihin yon kaya napanganga naman si Daniel. Ha? 1.5 million? As in? Dapat di mo na binili. Sana dinonate na lang natin sa charity or pet house. Mas kailangan nila yon. Kaya ko naman mag-donate sa sinasabi mong charity o pet house at bilhin yung kwintas na yon. I can do both. Huwag mong pag-aksiyahan ng pera ang isang katulad ko, hindi ko naman kailangan. Okay na ako sa pagkain kasi mabubusog pa ako nun. Hindi pag-aaksaya ang tawag doon, Daniel. I really want to spend money on you and spoil you. I won't buy anything, wasting my time, money, if it wasn't you. Sana tandaan mo. Malumanay na sabi nito sa kanya, at ayan na naman ang malakas sa tibok ng puso niya. But, no buts. I'm happy buying you everything. Just let me. Napabuntong hininga na lang siya nang makita ang determinasyon sa mga mata nito. Hindi niya alam pero pakiramdam niya lumulutang siya sa mga pinagsasabi nito. Is she falling already? Sa isip ni Daniel, kung nahuhulog nga talaga siya, ay hindi niya pipigilan ng kung anumang nararamdaman niya. Kung mahal niya nga ang lalaki, ay hindi niya kasalanan yon. He makes her feel special at kasalanan yun ni Chandray. It's time to go to the amusement park. Pagkalipas ulit ng 40 minutos, ay nakarating sila sa amusement park at hindi niya mapigilan ang pagbuka ng bibig dahil sa dami ng rides na nandun. Nakikita niya lang kasi ang amusement park sa picture na pinapadala ng mommy niya. Pero hindi niya akalain na mas maganda ito sa personal. Look! Maraming rides! Gusto ko doon sumakay sa horse. Hindi niya alintana ang tingin ng mga tao dahil sa ginawa niya. Hila-hila niya si Chandray at nagmamadaling pumunta doon sa tinuturo niya. Buy me a ticket please! Nang makahinto sila, ayon kaagad ang sinabi niya dahil alam niyang hindi sila papapasukin dahil wala pa silang ticket. Iniabot ni Chandray ang isang blue bills doon sa matandang babae na nagbabantay sa ticket place. Ticket for 2. Keep the change. Hinila na naman ni Daniel si Chandray nang abutan nito ng 2 ticket. Pareho nilang dalawa, hindi pinansin ng mga tao na tumitingin sa kanila. Inalalaya ni Chandray si Daniel na makasakay sa kulay presa na kabayo, habang siya naman ay nasa tabi lang nito. Sakay ka, Chandray, dali! Sayang naman yung binayad mo. Pero paano kapag nahulog ka? Di patay ako sa magulang mo. Aalalayan na lang kita. Dahil sa sinabi nito ay natawa na lang siya. Napangiti din si Chandray dahil sa nakikitang tuwa sa mukha ni Daniel. Ito ata ang gusto niyang makita. Gusto niyang makita ang totoong kasiyahan sa mukha nito. Gusto niyang pasayahin ito dahil alam niyang matagal na itong minimithi ng kahit na sino. At sa pagkakataong yon, malaya niyang inulit sa sarili ang totoo niyang nararamdaman. Oo, nahuhulog na nga siya sa babaeng kaharap niya ngayon. At hindi niya hahayaang mawala ito sa bisig niya. This girl changed his perspective in life. At nagustuhan niya yon. Gusto niyang pasayahin ang babae. Dahil kapag masaya si Daniel, sumasaya din siya. Sumakay sila sa iba't ibang rides na gusto nilang sakyan. At simula noon, hindi na nawala ang mga ngiti sa labi ni Daniel. She was genuinely happy. At ang lalaking nasa tabi niya ang dahilan kung ba't siya masaya. Tinupad ng lalaking to ang mga gusto niyang gawin sa buhay. At hindi niya alam kung paano niya ito susuklian. Ngunit ang masayang araw nila ay hindi rin nagtagal. Napuno ng sigawan ng buong amusement park at kalaunan ay nagsitakbuhan na ito palabas dahil sa sunod-sunod na putok ng baril na naririnig nila. Napatingin si Chandray sa cellphone nang tumunog ito. Boss, yari, nandito ang mga kalaban natin mula sa isang organisasyon. Hindi ko alam kung ba't sila nakatunog. Pero gumagawa na ng paraan ng mga tauhan natin para pigilan sila. Marami sila, boss. Tatawag ako muli sa'yo. Tatawag na rin ako sa basement para magpadagdag ng tao. Yun lang ang sinabi nito at ibinaba na ang tawag. Alam niya mangyayari ito kaya naman napaghandaan niya ang araw na to. Ano daw nangyari? Nag-aalalang tanong naman ni Daniel kay Chandray. Natunugan tayo ng kabilang organisasyon. At nang narinig natin na baril, mula sa kanila yon. Anong gagawin natin? Let's go. Kahit marami pang tao na tumatakbo dahil sa walang tigil na putukan ng baril,
ay tumakbo naman sila papunta sa sasakyan ni Chandre. Mabuti na lang at madaming tao na nakikisali sa mga kalaban, kaya tuluyan sila nakapunta sa likod ng kotse nito. Binuksan ni Chandre ang pinto ng kotse at iniabot ang pistol kay Daniel. Nagulat pa siya dahil sa biglaang pag-abot nito, pero nakabawi din na makapunta si Harky at Syra sa kanila. Papunta na ang mga tauhan natin, bossing. Naparami yata sila ngayon kaya siguradong maaagrabyado ang tauhan nating naririto. Sabi kaagad ni Harky kay Chandre. Ibang-iba ang tono ng pananalita nito ngayon. Seryosong seryoso at hindi mo makikitaan ng pagbibiro. Alis na kayo, boss, bago pa nila kayo maabutan. Hindi ko tinatakbuhan ng ganito problema, Harky. Ani Chandre, habang nakakuyom ang kamao. At alam mo yan, hindi ko sila hayaang makatakas dahil sinira nila maligayang araw ko. Syra, ilayo mo sa lugar na to si Daniel. Ariglado, bossing. Ano? Hindi ako aalis. Dito lang ako. Don't be too hard-headed, Daniel. Babalikan kita. Kaya umalis ka na bago pa tayo maabutan. Wala siyang nagawa nang hilahin siya ni Syra papunta sa isa pang kotse. Tinignan niya muna si Chandre at nakita niyang ngumiti ito. At ayan na naman ang kakaibang kabang nararamdaman niya. Sana walang mangyaring masama sa asawa niya dahil siguradong hindi niya mapapatawad ang mga taong yon. Mabilis na pinaandar ni Syra ang kotse, ngunit hindi pa sila nakakalayo nang paulan na ng bala ang sinasakyan nila dahilan para mapahinto ng pagmamaneho si Syra. Yuko! Sigaw nito kay Daniel at tinakpan pa ito gamit ang katawan niya. Diyan ka lang. Napatakip siya na magkabilang tenga nang makarinig ng sunod-sunod na putukan. Tiningnan niya ang baril na hawak at hindi niya hahayaang mamatay ang isang taong mahalaga sa kanya. Ano pang silbi ng pag-iinsayo niya kung di niya naman ito gagamitin sa tamang sitwasyon? Mabilis siyang bumaba ng sasakyan at ginawang harang ang pinto ng kotse para hindi siya matamaan ng mga bala kagaya ng ginawa ni Syra. Isa-isa niyang pinaputukan ang nakikita niyang kalalakihan at hindi siya nabigong tamaan nito. Nagulat pa si Syra sa biglaang paglabas niya. Bakit ka lumabas? Bumalik ka sa loob. Ako nang bahala dito. Sigaw nito sa kanya habang patuloy pa din sa pakikipagbarilan. Hindi ko hahayaang isugal mo ang buhay mo para lang sa kaligtasan ko, Syra. Hayaan mo naman lumabad ako kasama ka. Yun ang huling linya niya bago mag-focus sa pamamaril sa kalaban. Siguro, ang hula niya ay nasa 20 kalalakihan ng sumunod sa kanila. Meron pang baril dyan sa loob, kunin mo! They kept shooting hanggang sa silang dalawa ang natira. Nagtaas baba ang balikat nila dahil sa pagod at napagkasunduan nilang bumalik sa amusement park kung nasa naroon na iba pang kalaban. Dali-dali silang pumasok sa loob dahil sa putukang naririnig nila. Sana kayo? Bilisan niyo, malalagot tayo kay boss nito. Sabi ni Syra sa earpiece nito. Alam ni Daniel sa sarili niya na natatakot siya. Natatakot siya sa sarili niya dahil nakapatay siya. Hindi lang isang tao ngunit marami sa loob ng ilang minuto. Natatakot siya pero hindi siya makaramdam ng konsensya. Pakiramdam niya ay pinanganak siya para gawin ng ganitong klaseng bagay. Sigurado ka bang pupunta tayo sa loob? Paniniguro ni Syra kay Daniel. Dahil kung may mangyaring masama sa kaibigan niya, malalagot siya sa boss niya. Napalingon si Daniel sa likod niya at hindi na siya nagulat nang may nakatayong 10 kalalakihan na may daladalang malalaking baril sa may hindi kalayuan. Agad namang sinundan ng tingin ni Syra ang tinitignan niya, ngunit laking gulat nito sa nasaksihan. Kung tutuusin, kung sabay-sabay nila ipuputok ang baril, paniguradong tad-tad na sila ng tama ng bala. Pero tama ang katwiran ni Chandre. Sinira ng mga ito ang maliligayang araw nila. At hindi siya nagdalawang isip na itutok ang baril sa lalaking nasa tapat niya. Itinutok niya ang baril na siguradong tatama sa ulo nito. At nang makitang tumawa ang lalaking nasa tapat niya, hindi siya nagdalawang isip na iputok yun. Nagulat naman si Syra sa biglaang kilos niya. Samantala, naging alerto naman ang iba pang kalalakihan sa nasaksihan. Taas noon niyang tinutok ulit ang baril sa mga lalaki. Isa-isa niyang ipinatama sa ulo ng mga ito hanggang sa wala nang natira. Ngunit laking gulat niya nang makitang may dapli si Syra sa kanang braso. Tatanungin niya sana ito na magsalita ito. Ayos lang ako, daplis lang. Sakto namang may bumusina at nakita niyang sunod-sunod na van ang huminto. Naging alerto siya. Kaya naman, itinutok niya ang baril dito.
Mabuti na lang at agad siyang napigilan ni Syra. Mga tauhan niya ni Boss, Danes. Nandito sila para tulungan tayo. Ibinaba niya naman ang kanyang baril. Nagsilabasa naman ang hindi mabilang na tauhan at sunod-sunod itong pumasok sa loob ng amusement park. Sumunod na din kaagad sila. Hindi na sila ngayon bumabaril sa kalaban dahil pinapalibutan na sila ng tauhan ng kanyang asawa at natigilan siya nang makita ang asawa niya at ang matandang lalaki na nagtututukan ng baril. Wala ka ng kawalan, Mr. Hidalgo. Siyam na lang ang natitirang mga alagad mo. Matapang na sabi ni Chandray, ngunit wala ka makikitang anumang reaksyon sa mata nito. At nang dumapo ang tingin niya kay Daniel, nawala ang focus niya sa kaharap at sa kanya na lang itinuon ang paningin. At doon nakakuha ng tiyempo ang kalaban niya at nagulat ang lahat nang hawak-hawak na ni Mr. Hidalgo sa leeg ang asawa niya. Itinutok nito ang baril sa sentido nito, ngunit hindi man lang makikitaan ang takot sa muka. Si Daniel. This guy is really something. Nasaan ang asawa niya? Gusto ko makita. Sigang-sigaw nito sa mga tauhan. Hindi makita na matandang lalaki si Daniel. And as si Fonque, ayun na nga ang hinihintay niyang salita bago siya lumitaw sa kumpulan ng mga tauhan. Siya ngayon ang nangunguna at nakakuyom ang kamaong nakatingin sa matanda. Napasipol naman ito na makita siya. Ganda pala ng asawa mo. Buti at pinatulan ka. Sabi nito kay Chandray, sabay tumawa ng malakas. Tinignan ni Daniel ang natitirang tauhan ni Mr. Hidalgo. Totoo ngang nabibilang na lang sa kamay ang mga ito. Ngumiti siya ng matamis at itinutok ang baril na hawak patungo sa matanda. Ito ang pumatay sa lolo niya at hindi siya magdadalawang isip na iputok ang baril. Naging alerto ang lahat kaya't sabay-sabay silang nagsitutukan ng baril at matalim ang tingin na tumitig sa bawat isa. Kalauna na yung mababaw ulit ang nakakarinding tawa nito, kaya may nabuong inis sa kaloob-looban niya. Ngunit hindi niya ito pinahalata dahil nakaplaster pa din ang matamis ng ngiti sa labi. Matapang ba yung asawa mo? Tapang-tapangan lang. Napangisi si Chandray dahil sa itinanong na matanda sa kanya. Higit pa dun si Daniel at alam niya ang kayang gawin ng asawa niya. Papatayin kita. At sa oras na patay ka na, aagawin ko ang asawa mo. Naputo lang sinasabi nito nang bigla na lang itong bumulagta at naligo sa sarili nitong dugo. Daniel shoot him in his head. At yun ang nangyari. Naririndi siya sa ingay nito, kaya naputo lang pasensya niya at binaril niya na lamang ito. Samantala, inubos ng mga tauhan ni Chandray ang natitira pang alagad ni Mr. Hidalgo. Napangiti si Chandray dahil sa angking lakas at tapang ng asawa niya. Sinadya niyang gawin ang ginawa niya kanina dahil gusto niya makita ang hangganan ng kanyang asawa. Ngunit hindi niya inaasahang magagawa nito yon. Nasa dugo nga talaga nito ang pagiging isang mafia at pakiramdam niya, mas lalo niyang minahal si Daniel. Chandray, okay ka lang? Hindi ka ba nasaktan? May sugat ka ba? May tama ka ba ng baril? Bakit hindi ka nagsasalita? May masakit ba sa'yo? Hoy! Napapangiti niyang hinalikan ng madaldal niyang asawa. Parang kanina lang, mukhang matapang ito. Tapos ngayon nasa harap niya at umiiyak dahil sa pag-aalala sa kanya. Pinutol niya ang halik at tinignan ng asawa niya hanggang ngayon ay gulat pa din. Hindi masakit ang labi ko, Chandray. Ba't mo hinalikan? Sabi ni Mami, magkikis lang kapag may masakit para mawala agad. Napailing-iling siya habang pinipigilan ang mapangiti. Let me marry you again, Daniel. And this time, sa simbahan na. Seryosong sabi niya dito. Ha? Pero kasal na tayo, pwede ba yun? Inosenteng tanong nito sa kanya. Hindi ko hahayaan na hindi ka makasal sa akin sa 3 araw mula ngayon. Hindi ko hahayaan makawala ka sa mga yakap ko. You changed me. Binago mo ang paniniwala ko sa buhay at pinaniwala mo akong kaya kong makaramdam at maramdaman ng pagmamahal. Hindi ko naman sinabing hindi ko gusto magpakasal sa'yo. Ba't hinabaan mo pa yung sinabi mo? Napapangiti ding sagot nito sa kanya. Saka siya niyakap ng mahigpit. Gustong gusto din kitang pakasalan, Chandray. Kahit ilang beses pa din. Gusto kitang pakasalan. Ng ilang beses sa iba't ibang lugar. Kasi gusto ko malaman ng mundo kung gaano kita kamahal. On the day of their wedding, I pronounce you
as husband and wife. Anunsyo ng pare at sabay-sabay na pumalakpak ang mga tao sa simbahan. Nakatingin lang silang dalawa sa isa't isa at ipinararamdam kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Saan mo naman gusto magpakasal sa susunod? Ha? May susunod pa? Takang tanong ni Daniel. Kagaya ng sabi ko sa'yo, pakakasilan kita sa iba't ibang simbahan para malaman mo at para malaman ng mundo kung gaano kita kamahal. I love you, Daniel. At gagawin ko ang lahat para maging masaya tayo. I will try my very best to become the perfect husband and father to our future kids. Chandre said with so much sincerity in his voice at hinalikan siya sa pisngi. She stared at the man in front of her. Hindi niya akalaing ang lalaking pinagkamalan niyang pipi ay naglalabas ng mabubulaklak na salita ngayon sa harap niya. Hindi niya akalaing dito ang bagsak nila dahil kailanman hindi pumasok sa isipan niya na ikakasal siya sa murang edad. Pero hindi niya pinagsisihan na pumayag siya ikasal sa lalaking to dahil siya ang nagparamdam sa kanya ng lahat. Ipinaramdam nito ang pagmamahal na kailanman hindi niya naramdaman sa kanyang ama. Ipinaramdam ni Chandre kung gaano siya kaimportante sa lahat ng bagay at gagawin nito lahat para mapasaya siya. Dahil si Chandre ay nagpakilala sa kanya ng tunay na mundo. Kahit gaano man kadelikado at komplikado, meron siyang Chandre na poprotekta sa kanya sa anumang unos na pagdadaanan nila. Pareho nilang mundo ang isa't isa at hindi nila hahayaang may makasira doon. Namuhay silang masaya at kontento sa isa't isa at wala na silang hihilingin pa. The End. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Mafia's Wife. Written by Vasilisa. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!